Hello science fans! Naisip niyo na ba kung anong pwedeng mangyari kung yung mga ancient na virus na natutulog dahil frozen sila for thousands of years ay bigla na lang magising? Parang galing sa isang sci-fi movie, no? Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na dahil sa climate change, ang idea na ito ay hindi kasing imposible ng naiisip natin? Ano kayang mga sorpresa tungkol sa mga ancient germs ang pwedeng ma-reveal sa pag-melt ng permafrost? At paano nito maaapektuhan ang buhay natin ngayon? Meron bang nagbago sa pagkakaalam natin sa mga ancient viruses at bacteria na nagtatago sa permafrost dahil sa mga bagong research? Bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. At gustong-gusto ko po na ang techniques na ginagamit namin ay pwedeng makadiskubre ng mga bagong characteristics ng environment noong nakaraan, ngayong present, at pwede ring mag-predict ng effects ng ginagawa natin ngayon sa ating kinabukasan. Isa rin po akong guro at lagi ko pong pinapaalala sa aking mga estudyante na ang mga ginagawa natin ngayong araw ay pwedeng magkaroon ng repercussions sa mga future generations. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko pong mapag-usapan ang mga bagay na parang fiction, pero pwedeng maging totoo dahil sa science. Wait lang, ano ba ang permafrost? Isipin mo na lang na para siyang freezer ng ating planeta. Siya ay frozen na soil na na-stuck na sa kanyang pwesto for thousands of years at makikita siya kadalasan sa Arctic regions. Hindi lang ito nagsusstore ng carbon, na isa pang issue tungkol sa climate change. Pero nag-a-act din siya na parang deep freezer para sa mga ancient microbes at pathogens. At yung iba sa kanila ay pwedeng buhay pa. At ito ang wild. Habang unti-unting natutunaw ang permafrost, lahat ng nakatago sa kanya, bacteria, viruses, pati woolly mammoth, ay pwedeng biglang mabuhay. In fact, noong 2016, a heat wave in Siberia ay nag-thaw out ng isang reindeer carcass na naging frozen na for decades. Yung pala, merong mga anthrax spores na nandun sa carcass na yon, na siyang pumatay sa 2,000 reindeers at naka-hospitalize ng maraming tao. Yep, nagawa yon ng ancient anthrax. Pero, ang pinakamalaking tanong ay, paano nagsusurvive yung mga germs na yon sa yelo ng libo-libong taon? Para silang nasa isang malalim na tulog, na tinatawag natin na suspended animation. Parang pag nanonood tayo ng Netflix, pag pinress mo yung pause, titigil yung palabas. Pero pag na-press mo yung play, tuloy-tuloy lang yung pelikula na para bang walang nangyari. Yun ang ginagawa ng suspended animation para sa ibang microbes. Pinapabagal nito ang biological processes to almost zero. Parang sleep mode ng cellphone or computers natin para mas makapag-survive sila ng extreme conditions. Katulad ng pagiging frozen sa permafrost for thousands of years. Hindi sila kumakain, hindi sila humihinga, hindi sila nagre-reproduce. Naghihintay sila, perfectly preserved, hanggang ang conditions ay tama na mulit. At dahil meron tayong climate change na pinapainit ang Arctic region, yung tamang panahon na yan ay parang lumalapit na. For example, meron tayong nadiskubring 30,000-year-old virus na tinatawag na Pithevirus sibericum na nag-thaw galing sa permafrost. At hanggang ngayon, infectious pa rin siya. Buti na lang, amoeba lang ang kaya niyang i-infect. Pero proof ito na pwede silang mag-survive ng pagiging frozen for thousands of years at maging infectious pa din. Pero hindi lahat ng buhay na bagay ay pwedeng mag-undergo ng suspended animation. Dahil iba-iba tayo ng biological processes at systems. Ang kalagayan na ito ay nag-aalaw sa ibang mga organisms na bumagal ang metabolism nila at mag-survive ng mahihirap na kondisyon, katulad ng extreme heat or cold. Oh my God! There are some species, katulad ng bacteria, kahit hayop katulad ng tardigrade or frogs, mga seeds, na nagkaroon ng kapasidad na ito.
Pero hindi lahat ng buhay na bagay ay kaya ito. Para pumasok sa suspended animation, ang isang organismo ay kailangan ng special cellular processes na papayagan silang mag-tolerate ng harsh environments. Dahil sa pagbagal ng kanilang metabolism, ang suspended animation ay tumutulong sa ibang organisms na harapin ang mga challenges katulad ng food shortages or temperature changes. Pero hindi lahat ng species ay nakapag-evolve ng kakayanan na ito. Madalas lamang na makikita natin ang kakayanan na ito sa mga simpleng organismo, katulad ng bacteria o viruses na mas simple ang kanilang metabolic processes. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga recent studies at kung ano na ang alam natin so far. Ayon sa mga research models ni Dr. Giovanni Strona, makikita natin na even though karamihan sa mga ancient microbes ay hindi na magkukos ng harm, about 1% of them ay pwedeng maging dangerous. At yung napakaliit na porsyento na ito ay pwedeng magdulot ng malalang kasamaan sa ating environment at pati na rin sa ating kalusugan. Maraming researchers ang nag-warning na ang rapid na pag-melt ng permafrost ay pwedeng magdulot ng tinatawag na black swan events. Sila ay rare pero massively disruptive outbreaks ng mga sakit that we've never seen before. Wait, ano ba ang black swan event? Ang black swan event ay isang unexpected na kaganapan na may malaking impact sa mundo. What? One eternity later. Kadalasan, pag nagre-reflect tayo sa ating nakaraan, maraming nagsasabi na pwede silang ma-predict. Pero hindi naman talaga kasi rare at surprising sila. Ngayon, pwedeng iniisip mo paano ba nito maaapektuhan ang buhay ko? Well, yung ibang mga pathogens na ito ay pwedeng zoonotic. Meaning, pwede silang lumipat galing sa mga hayop papunta sa mga tao. At isa lamang yung paraan kung paano kumakalat ang mga sakit sa iba't ibang uri ng hayop. For example, ang isang hayop katulad ng reindeer na pwedeng mag-melt na merong ancient virus, pwede niya itong ikalat sa ibang hayop. At eventually, pwede itong kumalat sa atin. Ito ang tinatawag nating zoonosis, kung saan ang virus ay tumatalon galing sa hayop papunta sa tao. Nangyayari ito pag tayo ay nag-i-interact sa mga hayop na merong dalang sakit, whether through hunting, farming, o kahit sa pagsira ng kanilang habitat. For example, maraming scientists ang nag-iisip na ang COVID-19 pandemic ay galing sa mga paniki na tumalon papunta sa tao, perhaps through another animal na pwedeng ang pangulin. At hindi lang ito COVID, pati influenza, HIV, at Ebola. Lahat yan nagsimula sa mga hayop bago nila in-infect ang mga tao. So, pagdating naman sa mga ancient pathogens, ang mga hayop, kahit yung mga patay na katawan nila na galing sa permafrost ay pwedeng maging tulay sa pagkalat ng mga viruses o bacteria mula hayop papunta sa tao. Aside from that, may mga experts din na concerned na yung mga industrial activities sa Arctic, katulad ng mining at drilling, ay pwedeng makadisturb sa mga frozen microbes na ito. So hindi lang climate ang problema natin, pati mga direktong aksyon na ginagawa natin. Ngayon, tignan naman natin ang kinabukasan at kung ano ang mangyayari pag nabuhay nga muli ang mga frozen pathogens na ito. Kapag ang mga ancient pathogens na ito ay nag-re-emerge, pwede nilang ma-disrupt ang ating current ecosystems. Imagine, galing sa lumang panahon, biglang babalik. Ang mga hayop, halaman at iba't iba pang uri ng buhay sa mundo ngayon ay maaaring hindi handa. Para tayong nag-press ng reset button sa ating evolution. On the flip side, pwede namang hindi lahat negative. Merong chance na yung ibang ancient microbes ay pwedeng maging beneficial at mag-i-introduce sila ng bagong biodiversity. For instance, pwede namang may ancient microbe na pag natunaw ang permafrost ay mag-i-improve ng soil fertility at magpapaganda sa tubo ng halaman. In certain cases, ang mga microbes na to ay pwede ring mag-act na recyclers ng ating kalikasan. Sila ang magbe-breakdown ng dead material at tutulong sa mga halaman para mag-absorb ng nutrients ng mas maayos. So in a way, pwede silang mag-restore at mag-balance ng ating ecosystem by promoting healthier soil and better plant growth.
Para bang nagising na isang ancient gardener na pinapaganda ulit ang hardin niya. Pero let's face it, syempre mas worried tayo sa potential for harm. At ito ang dahilan kung bakit. From smallpox to anthrax, marami na tayong nakitang ancient diseases na bumabalik. Pero with ancient pathogens, pwede tayong makaharap ng something na bagong-bago. Something na walang vaccine or treatment na nagagawa pa natin. Para ba tayong nagbukas ng isang 30,000-year-old Pandora's box? Pero ang laman niya, sakit. Wag po, wag. Kung titingnan natin ang human health, ang risks ay napakaseryoso. Balikan natin yung binanggit ko kaninang anthrax outbreak sa Siberia noong 2016. Nung nag-thaw ang permafrost, nag-release ito ng anthrax spores na natrap sa isang reindeer carcass for decades. Yung spores na ito ay naka-infect ng iba pang reindeer at pati na din mga tao. Dahil walang recent exposure sa anthrax, yung mga hayop at yung mga tao ay walang immunity, kaya nagkaroon ng isang maliit na epidemic. Isa lamang itong example on how ancient pathogens can resurface because of climate change. At dapat ito ay maging isang warning para sa ating lahat. Kapag ang pathogens na nanggaling sa ating nakaraan, na wala na tayong immunity, ay biglang lalabas ulit, pwede tayong makaharap ng mga outbreaks na akala natin ay hindi na natin ulit haharapin. So ano nga ba dapat ang takeaway? Na ang climate change ay hindi lang tungkol sa pag-init ng ating mundo. Pwede rin itong magdulot ng pagbabalik ng mga matitindi at nakakatakot na mga sakit na galing sa ating nakaraan. So what do you think? Kailangan ba nating mag-ingat sa mga threats na ito? O medyo OA lang tayo? Imagination lang ba natin ang lahat o totoo ba ang risks? Let us know your thoughts in the comment section below.